Magandang araw sa inyo Kuya Dax. Pero bago po ang lahat, sorry po sa nangyari sa mga nauna nyong content. Sayang naman. Na-enjoy ko pa naman yung mga stories nyo kaso ganun naman ang nangyari. Well, that's life. Buti hindi mo tinuloy yung plan mo na gawin ng horror channel ito. Mag-unsubs na rin sana ako kaso nakita ko na nag-upload ka ulit ng same genre pero medyo toned down na yung part na alam mo na. Pero bago humaba ang intro ko, ako nga pala si Madel from Albay. Pero kasalukuyan nagtatrabaho na dito sa Makati. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa karanasan ko sa isang kilalang BPO dito sa Pilipinas. Bahala ka na nga pala mag-tone down ng part na alam mo na kasi alam ko naman na i-edit mo pa ito bago mo i-record at i-upload. Back when I was a fresh graduate, that was 2015. Aksidente lang talaga ang pagkaka-apply ko sa isang call center kasi prior sa call center na in-applyan ko, meron akong in-applyan na related sa course ko but unfortunately, mas pinili nila yung may experience na. Then naglalakad-lakad ako noon sa Makati mga bandang patanghali na noon nang may lumapit at sinabi kong nag-a-apply daw ba ako ng trabaho kasi hiring daw sa kanila. Tinanong ko kung anong company iyon. Sabi naman ng babaeng lumapit sa akin, call center daw. Malaki daw ang offer. Since ayaw ko namang umuwi ng zero, sinubukan ko. Nandun na rin naman ako eh. Sinuwerte naman ako makarating sa final interview. After ng ilang interview, online exam at assessment. Hinabot na nga ako ng gabi sa dami ng process. Sa isip ko, siguro naman sa haba ng pinagdaanan ko, makukuha ko ng trabaho na ito. Tumawag naman ako sa bahay para magpaalam na gagabihin ako dahil nga sa haba ng process. Ang sabi naman sa akin nung last na nakausap ko na TA or talent acquisition, manager na daw nung account na i-handle ko ang huling magi-interview sa akin. Hilalabang ko na talaga ito sa isip ko. 30 minutes din siguro ako naghintay nung tawagin ako ng isang lalaki sa unang kita ko pa lang ay para akong na-starstruck sa sobrang gwapo niya. Para siyang artista Kuya Dax. Ang kinis na mukha, matangkad, katamtaman ng laki ng katawan at mistiso. Lumabas pa lalo ang kagwapuhan niya sa suot niyang long sleeve na baby blue na nakatack-in sa slacks niyang black tapos naka-leather siya na sapatos. Kinig ko pa na nagbulungan yung mga babae na aplikante din nung makita din siya. I'm looking for Miss Madel de Jesus. Miss Madel de Jesus, are you still here? Nakakahiyaman Kuya Dax, pero nakailang tawag talaga siya sa pangalan ko pero hindi ako sumasagot. Kasi nakatingin lang ako sa kanya. To think na nasa harap niya lang ako at rinig na rinig ko ang tawag niya sa akin. Pero hindi ako sumasagot. Literal na parang tutulo ang laway ko sa pagkakatulala ko sa kanya. I'm looking for Miss Madel de Jesus. Sa pangatlong tawag niya, medyo may diin na sa pangalan ko, kaya medyo natauhan ako. Nagsorry naman ako dahil hindi ko narinig ang mga nauna niyang tawag. Magdadahilan pa sana ako pero tinalikuran niya kagad ako kaya sumunod na lang ako sa kanya kung saan siya papunta. Nakarating kami sa isang interview room. Nagpakilala siyang isa siya sa manager ng account na i-handle ko na kilalang bangko sa US. Na ang pangalan niya daw ay si Dylan. Hindi ko na po ibibigay ang detalye ng bangko na iyon para sa safety na rin ng mga taong mababanggit sa kwento. Sa totoo lang po, habang nagsasalita siya, nakatulala lang ako sa kanya. Sobrang gwapo po kasi niya Kuya Dax. Kung ihahalin tulad niya sa artista dito sa Pilipinas, may pagkakahawig siya kay James Reid. Sure ako na may mixed na Caucasian siya. Hindi ko na talaga maintindihan ang mga sinasabi niya. Ang tanging naintindihan ko lang ay ang kung kailan mag-start ang training ko. At yun ay after 1 week at exactly 11 p.m. Kaya dapat bago sa sinabing oras, 30 minutes before, na-inform ko na dapat ang magiging trainer ko sa language. Sa isip ko ng mga oras na iyon,
Kung aayain talaga ako nito na mag-date walang pagdadalawang isip na tatanggapin ko talaga. Kahit pa mag all the way kami. Kung ganito ba naman ang lalaki, papalahi talaga ako. Sabihin nyo ng ilusyonada ako pero kung kayo ba naman ang isang babae at ganito ang kaharap nyo, mapapaisip ka talaga. Mag-i-imagine ka talaga ng mala fairy tale na love life. Sandali niya lang ako kinausap. Umabot lang siguro ng 15 minutes iyon. Ibinigay niya lang sa akin ang detalye ng training ko then dinismiss niya na ako. Congratulations and welcome sa team. Yun ang huling salita niya bago niya ako pinalabas ng interview room na kinaroroonan namin. First day ng training namin, syempre, dress to impress ang lola mo kahit walang kasiguruhan na makikita kami ni Mr. Manager na pogi. Isinuot ko ang pinaka-sexy ko na dress. Kita ang ipinagmamalaki kong hubog ng katawan sa red dress na lalong nagpatingkad sa kaputian ko. Hindi naman sa pagmamalaki Kuya Dax, may itsura naman ako. Kaya may ilan din akong naging manliligaw at naging boyfriend pero hindi nagtagal. Ewan ko ba, choosy din talaga ako. Dumating ako sa office mga pasadong 10 PM. Maaga pa para sa sinabing oras. Dumating ako sa training room na nakalagay sa text message na na-receive ko galing HR. Pero sarado pa, kaya tumambay muna ako sa pantry na malapit sa training room. Nadatnan ko na madaming tao doon. Alam ko mga trainee din sila kasi pare-pareho kami ng suot na ID. Mga temporary ID lang. Pero para makasiguro, nilapitan ko ang isa sa kanila na medyo may edad na. Sa tingin ko ay nasa 40s na siya. Tinanong ko siya kung trainee din ba siya at sumagot naman siya na oo daw. Iisang batch kami at waiting pa kami sa trainer namin. Sinabihan lang sila na maghintay sa pantry at doon na lang daw kami pupuntahan bago papasukin sa training room. Eksaktong 10:30 PM nang may lumapit sa amin na babaeng sa tingin ko ay nasa mid-30s na. Nagpakilala siyang siya daw si Pia na magiging trainer namin sa language. Niremind niya kami na once na tumuntong kami sa training room at sa operation, strictly EOP na or English only policy. Para na din daw matrain kami on how to speak straight English. Then, pinasunod niya kami sa room kung saan kami magti-training. Fast forward tayo. Natapos ang language training namin in 1 week. Maswerte naman na nakapasa kaming lahat. Then sabi ng trainer namin, the following week daw ay product training na kami. Yun daw talaga ang magiging madugo kasi about na lahat sa account na i-handle namin. At bukod pa doon, si Sir Dylan daw mismo ang nagpresenta na mag-train sa amin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or matatakot. Kasi sabi ni Ma'am Pia, strict daw si Sir Dylan. Ang huling hinandle daw nito ay maraming bumagsak. Konti lang daw ang nakarating sa operation for nesting then OJT. Pinalakas ko na lang ang loob ko na kakayanin ko yun. Nandito na ako. Ngayon pa ba ako susuko? Gagawin ko na lang inspirasyon si Sir Dylan para maipasa ko ang product training namin. Dumating na nga ang Monday, first day namin sa product training. Same time, same training room. But this time, diretso na kami sa training room. Doon na lang namin hihintayin si Sir Dylan. Kwentuhan muna para lumakas ang loob. Kanya-kanyang kwento ng mga experience sa call center. Sakto 11 PM, dumating si Sir Dylan. Natahimik ang lahat. Ako naman ay nagdingning ang mga mata. Sa paningin ko ay lalong gumwapo si Sir Dylan. Sa suot niyang long sleeve na maroon na kulduroy at maong na pants. Napakasimple ng suot niya pero para siyang model na inilarampa iyon para mabenta. Nagpakilala siya na siya ang magiging product trainer namin. Direct to the point niyang sinabing ayaw niya sa mga slow dahil ayaw niya ng paulit-ulit. Madali lang naman daw ang process kung makikinig ng mabuti. Then pagdating daw ng Friday,
may gagawing examination kasama ang mock call or call simulation kung paano namin i-handle ang customer in different scenario. At lahat ng process ay ituturo niya kaya need daw ng full attention. Siyempre Kuya Dax, in English yan. Sa explanation pa lang niya ay dinugo na ang ilong ko. Pero sa isip ko, kapit lang, kakayanin para sa future namin ni Sir Dylan. Sa buong week namin Kuya Dax, medyo nahirapan akong pumikap. First job ko at first time ko pa sa call center. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ako nahihiyang magtanong kung may hindi ako naintindihan. Hindi na ako mahihiya kahit medyo minsan ay nakasimangot na si Sir Dylan kung sumasagot sa tanong ko. Nakukulitan na yata sa akin. Wala siyang magagawa kasi sabi naman niya kung may tanong ako at gustong linawin, magtanong lang. Tsaka kasama na din dun yung pagpapapansin ko sa kanya. Dumating na nga ang Friday. Dito na magkakaalaman kung sino ang ligwak at pasado. Pinalabas kami ng training room at pinatambay muna sa pantry. Isa-isa kaming tatawagin para sa mock call na gagawin. Siyempre kinabahan ako. Naghahalo na ang nervyos sa gagawing mock call at sa paghaharap namin ni Sir Dylan. Nang turn ko na, pumasok na ako sa training room. Pagpasok ko pa lang, sinenyasan niya ako na tumabi sa kanya sa isang bukas na PC para daw makita niya kung paano ko i-navigate yung tools while kausap ko siya. Buti na lang talaga ang ibinigay niyang senaryo sa akin na yung alam na alam ko on how to explain to the client yung billing niya. Nakahinga ako ng maluwag. Pero dahil sa sobrang close kami, amoy na amoy ko yung pabango niya. Lalo tuloy ako nagka-crush sa kanya. Palihim ko pang sinisinghot iyon. Ang bango niya talaga Kuya Dax. Can we start now? Are you ready? Tanong niya sa akin. Tapos sinagot ko naman siya ng yes sir. Tapos gumawa siya ng sound na nag-ring yung phone. Siyempre ang unang step sa pagsagot ng call sa call center, opening spiel. Thank you for calling. How can I help you today? Can you check my statement? I saw a transaction that I'm not aware of. Can you explain it to me? Sure, sir. For me to check, can you please verify first your information? May I ask for your full name, phone number, and account number? It's Dylan Miller. My account is 123456789 and my contact number is 0912-3456789. To make the long story short, nagawa ko naman yung pinagawa niya sa akin. Then nang natapos yung mock call namin, sinabihan niya ako na maghintay na lang sa pantry for the result. Natapos na ang i-mock call ang lahat at malungkot lang na ilan sa amin ay hindi nakapasa. Pero mas swerte naman ako na isa ako sa nakapasa. Umuwi ng luhaan yung iba tapos pinaghintay lang kami sa pantry. At bilang pag-welcome sa amin na sa new batch ng account na yon, nagpa-pizza si Sir Dylan. Doon din niya sinabi sa amin na ang magiging schedule namin ay mid-shift. Mag-start ng 6 p.m. then mag-end ng 3 a.m. Which is okay lang naman sa amin. First day ng nesting namin. Kabado sa pagsabak sa totoong laban sa call center. Sabi ng iba, may bumabagsak pa dito. Pero sabi naman ng iba, pag si Sir Dylan daw ang nag-training, sure na walang babagsak sa nesting. Kasi mapili daw si Sir at pag ito daw ang nag-handle, survival of the fittest talaga ang labanan. Fast forward ulit tayo. Na-endorse na kami sa floor. Probationary na kami. Katatapos lang ng shift namin nun, nag-aabang na ako ng jeep pauwi sa amin nang may pumaradang kotse sa harap ko. Nang buksan itong bintana, halos tumalo ng puso ko sa tuwa. Si Sir Dylan. At isa pa sa kinagulat ko, nagtatagalog pala si Sir. Akala ko talaga foreigner lang ito dito sa bansa natin at nandito lang para sa client visit. Tinanong niya pa ako kung saan ako umuwi. Sumagot naman ako na sa may Caloocan pa na sabi naman niya na
Along the way naman daw yung sa uwi niya. Ibababa niya na lang daw ako sa pwede kong sakayan pa uwi sa amin. Siyempre Kuya Dax, sabi ko nga, pag si Sir Dylan na nagaya, hindi ko talaga tatanggihan na yun. Pero nagpabebe naman ako ng konti. Pero sa isip ko, isang pilit pa at sasama na talaga ako kahit saan niya ako dalhin. Chance ko na yun, di ba? Hindi naman ako nagkamali kasi inaya niya pa ako ng isa at sumakay na talaga ako. Siya pa nagbukas ng pinto ng kotse niya para papasukin ako. Habang nasa biyahe kami, nilubos-lubos ko na. Tinanong ko siya kung bakit fluent siya mag-Tagalog. Sumagot naman siya na dito naman talaga siya pinanganak sa Pilipinas. Dito na rin siya lumaki at nag-aral. Tatay niya lang talaga ang taga-UK, tapos Pinay ang nanay niya at hindi na niya nakilala pa ang tatay niya. Kuya Dax, ang ikinagulat ko ay nang tanungin niya ako kung trip ko daw ba siya. Kasi trip daw niya ako. Hindi ko alam ang isasagot ko ng mga oras na yon. Kaya napatulala lang ako sa kanya ng mga oras na yon na nakatingin lang sa kalsada dahil abala sa pagmamaneho. Itinanong niya sa akin yun nang hindi man lang niya ako binabatuhan ng tingin. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Aamin ba ako? Sasabihin ko bang totoo o magpapakadalagang Pilipina ako? Ilang segundo din ang lumipas. Dahil hindi ako makasagot sa tanong niya, sinundan niya uli ng tanong niya na, Well, silence means yes. Tama ba ako? That time talaga Kuya Dax, mautal-utal akong sumagot ng, oo, crush kita sir. Crush lang? Kung aayahin pa kitang mag-stop over, sasama ka sa akin? Hindi ako nakasagot. Kinakabahan ako na may halong excitement. Aminin ko naman na may experience na ako kasi nakailang boyfriend naman ako. But this time, si Sir Dylan na ito eh. Ang crush ng buong floor. Tapos inaaya niya pa ako. Hindi na niya ako pinasagot pa. At lumiko na kami sa isang kilalang motel sa may monumento. Ipinasok niya ang kotse niya doon. Hindi naman ako nagpabebe pa ng mga oras na iyon. Alam ko na ang gusto niya mangyari. At sa simula pa lang naman ng kwentong ito, sinabi ko na pag inaya talaga ako nito, sasama ako. Hindi ko naman alam na ganun pala kabilis ang lahat. Natagpuan na lang namin ang sarili namin na nasa loob na ng inarkila niyang room. Pagpasok pa lang ay ninamnam na namin ang labi ng isa't isa. Kuya Dax, hindi ko na masyadong i-elaborate ang nangyari. At baka, alam mo na, baka mangyari na naman ang nangyari sa mga nauna mong content. In short, may nangyari sa amin ng ganong kabilis. Pinagsaluhan namin ng 3 hours sa motel na iyon. Siyempre Kuya Dax, sinulit ko na. Si Sir Dylan na iyon eh. Halos ilang buwan din na naging ganun ang setup namin. Sinabihan niya lang ako na huwag ko daw ipagsasabi sa floor kasi mahirap na. Kaya pag nasa work kami, casual lang kami. Parang walang nangyayaring kababalaghan. Pero habang tumatagal ako sa company na iyon, madami ako nalaman about kay Sir Dylan. Hindi lang pala ako ang naging babae niya. Madami kami. Bakit nga ba ako magugulat, diba? Sa itsura ni Sir Dylan, siguradong madaming mahuhumaling dito. Hindi lang ako. One time nga daw na may nabuntis ito pero itinanggi niya. Kaya ang ginawa ng babae, nag-resign na lang dahil sa nangyaring kahihiyan. One time na magkasama uli kami, kinumpronta ko siya about sa nalaman ko at hindi naman niya itinanggi iyon. Hinamin niya ang lahat at binantaan niya pa ako na kung gagawin ko yung mga ginawa ng mga nauna sa akin, itatanggi din niya. Tingnan na lang daw namin kung sino ang paniniwalaan sa amin ng mga boss. Ako na baguhan lang o siya na matagal na at naging asset na ng company. Hiniyak ko na lang talaga ang nalaman ko Kuya Dax.
Ang akala ko seryoso sa akin si Sir Dylan. Pero isa lang pala ako sa naging biktima niya. Ganun daw talagang gawain nun. Pag naramdaman na bet siya at bet din niya, jojowain at pagsasawaan. Doon ko din nalaman na 4 pala kaming pinagsabay-sabay niya. Kaya para maiwasan ko siya at hindi na rin ako maging biktima niya, ako na nag-resign. Hindi naman ako masyadong inusisan ng naging TL ko kung bakit mag-resign ako. Lalo pat napapansin din niya pala ang naging closeness namin ni Sir Dylan. Ang special treatment na ipinapakita nito sa akin. Then pinag-render niya lang ako ng 1 buwan. 1 week nga bago matapos ang render ko, nagpasa na ako ng mga resume sa mga company na related sa course na tinapos ko. Maswerte naman na may tumawag sa akin at pinagre-report ako for interview. Nakuha ko ang trabaho na yun, Kuya Dax. Dito na nga ako nagwo-work ngayon at dito ko na din nakilala ang napangasawa ko. Happily married na ako at may isang anak. Hindi man naging maganda ang experience ko sa call center, pero ito ang naging stepping stone ko sa mundo ng adulthood. Wala naman na sa akin ang nakaraan ko. Tanggap naman ako ng naging asawa ko. Sa katunayan nga, naikwento ko din sa kanya ito. Niloloko pa nga niya ako na napapala daw ng mga babaeng mahilig sa gwapo. Buti na lang daw at hindi ako nabuntis nun. Kung hindi, mas malaking problema daw yon. Hanggang dito na lang po, Kuya Dax, ang sulat ko. Kayo na po bahala mag-rearrange ng kwento ko na pasok sa criteria ng YT. At sana, Kuya Dax, kahit may nangyaring ganun sa channel ninyo, ipagpatuloy nyo pa rin ang pagnanarrate ng mga ganitong klase ng kwento. Siguro naman ay maintindihan ng mga loyal followers nyo kasi kung ako ang tatanungin. Hindi lang naman yun ang habol ko kaya napasubscribe ako sa channel ninyo. Isa na doon na yung paano nyo bigyang buhay ang mga ninanarrate nyong kwento. More power po sa inyong channel at more subscribers to come. At nga pala, since mahilig din ako sa mga nakakatakot na kwento, nag-subscribe na din ako doon sa horror channel ninyo. Hanggang dito na lang at stay safe po lagi. Ako po si Madel ng Makati. At ito, ang true confession ko.